Alright, no? Good evening po sa lahat ng nakakapanood ng video ito. Tataka kayo marahil kung bakit ganito ang una natin nakikita, no? Yan ay ang mga parts ng ating RFI 175, ang kanyang spark plug cap o yung swako, at ang mga spark plug. Ang video po na ito ay sinishare ko sa inyo bilang reference lang, no? Hindi ko naman sinasabing ito yung sundin nyo, gawin nyo, o pinipilit kayo. Ito po yung base lamang sa aking experience sa paggamit ko sa mga product na ganito. Ang aking pong RFI 175 ay mahigit 1 taon na po. At naka-experience ako ng tinatawag nating yung number 1 na issue ng RFI, na nagluloko ang kanyang minor, namamatay ang minor. The rest dahil daw sa mga sensors. Well, pwede, possible po na sensors, pero matapos palitan yung mga sensors at wala pa rin nangyari, ito na po yung aking maisi-share naman sa inyo tungkol naman sa spark plug at spark plug cap, no? Ang ating pong stock na spark plug ay resistor type, no? Resistor type na spark plug yung nakakabit sa ating RFI. Ang kanya naman pong swako, ito yung aking stock. Resistor type din po siya. Yan po ang nakalagay dun sa manual na nabasa ko, no? Ito po yung sira na. Ba't nasira? Mamaya papaliwanag ko. Ito namang nasa kanan ko, aftermarket lang to ng Vadja City 100. Yung ating mga nabibili sa mga auto supply, motorcycle supply. Ito'y non-resistor type, direct continuity. Sabi, direct yan, walang resistance. Ngayon, itong spark plug na nasa baba, ito ay non-resistorized spark plug. Ito'y kadalasan natin mabibili, iridium sabi nila, madalas nating mabibili sa mga motorcycle shop, no? Hindi ko naman pinopromote. Ito gumagana po ito. The best to. Magandang spark, maganda ang sunog niya. Itong isa naman, yung kahon ng aking kasalukuyang spark plug. Ito ay resistorized type, no? Na nung aking nabili, ayan, pinaliwanag pa sa akin nung tindero kung ano yung ibig sabihin ng combination na yan nung kanyang model. Pag may CR, ibig sabihin resistorized type yan, no? At yung ibang babasa natin dyan is nagsasaad kung ano, kung klaseng bakal siya at yung size po niya, no? Hindi ko po pinopromote, ha. Yan. Based po sa aking experience, no, nakailang palinis na ako ng throttle body, ganun pa rin, pumupugak. So, na-trace ni mekaniko, ng aking pinsang mekaniko, na sira na palang aking swako, no? Swako. Ito. May resistor siya sa loob. Nung aming i-check sa tester, wala na siyang continuity o walang resistance. So, pundi na siya, kumbaga. So, sa kagustuhan kong magawa agad, no, bumili kami ng aftermarket na pang Mio, yung Mio Soul, ba? Mio Sporty na ganito. So, swak naman, kaya lang non-resistor type siya, no? At the same time, binalitan ko rin siya ng spark plug na non-resistor type, no? So, sa mga tweed, dalawang non-resistor type yung nakakabit.
Ngayon, ang na-experience ko naman, nung sila na yung pinag-combine ko, nawala si hagok, gumanda naman yung andar niya pagka nag-i-start ka. Pero sa idle, habang hindi ka tumatakbo, in 3 minutes namamatay, bumabagsak yung kanyang RPM to 0. So parang nahihirapan siya. Akala ko nga nun mga sensors na sira, pero hindi naman pala, no? Bumabagsak yung RPM, tapos pag mabilis ako, may traffic, bigla akong hihinto, babagsak din yung RPM, mamamatay yung makina. So laking problema nun, di ba? Laking abala yun. Pwede pang maging cause ng aksidente. Yun yung nakakabit. Parehong non-resistorized na cap saka na spark plug. Ngayon, may nabasa akong vlog ng mga Amerikano sa mga motorcycles na dapat daw pala, no, kapag tayo daw pala ay gumagamit ng resistorized type na spark plug, dapat daw pala ang ating spark plug cap ay non-resistorized. Kasi parehas na silang may resistance. Magkakaroon po ng resistance, compression na tinatawag. No? Magkakaroon ng problema sa supply ng kuryente dahil si ECU, mayroon na siya nakaprogram na ikukumand na ibabatong kuryente para sa kanya, depende sa nababasa niya sa sensors, no? So magkakaproblema. Kahit sa electronics, yung mga nakakaintindi sa electronics, resistance to resistance, magkakaroon yan ng equivalent. Maaring lumiit ang resistance, maaring lumaki ang resistance. So nag-isip-isip din ako. Hindi ko naman sinasabing may mali yung manufacturer ng RFI, pero ang ginawa niya kasi yung stock natin, nilagyan niya ng resistorize plus resistorize ulit. So maaari, hindi ko naman sinasabing yun ang cause, maaaring yun yan naging cause. Kaya nagkakaroon tayo ng experience na nasisira ang swako or nagbabago ang idle ng ating mga motor, no? So ang ginawa ko, hindi ko tinapon yung binili kong Mio Soul na Mio Sporty na spark plug na non-resistor. Bumili ngayon ako ng resistorized na kahawig ng ating stock. Ayan, ganyan na ganyan yung kanyang code, part number. Nang sabi pa nga nung store, nung tindahan, yan yung pinakamalapit na kamukha na resistorist type ng iyong motor. Okay. Pinag-combine ko po sila, resistorized na cap, na spark plug sa cap, non-resistorized na cap. Nagulat ako sa experience, bumalik sa normal. Parang nung bago siya, nung kalalabas ko siya, ganun siya ulit, bumalik sa dati. Till now, maghapon ko siyang tinetesting, walang problema, hindi na siya mahahago kung namamatay, hindi na siya namamatay sa traffic. In short, flawless yung kanyang andar. Kaya siguro, sa palagay ko lang na pag gumamit naman tayo ng non-resistorized na spark plug, be sure na resistorize ang ating spark plug cap. Kasi nung minsan nagpalit ako ng spark plug non-resistorize, yung una rito, no? Siya, ito pala, ito. Okay naman siya Okay naman siya nung una. Walang problema. Yun nga lang, ito nagkaroon na ng problema itong corrosion niya. Ayan, saka nasira na yung kanyang resistor. Tumagal naman siya ng ilang buwan. Gandang combination nila. Pero ito nasubukan ko. Resistorized spark plug plus non-resistorized na cap. Flawless ang performance. Dito, flawless din. Yun nga lang talaga, nagkaroon na rin ng sira ito dahil sa katagalan na rin siguro. Kaya nagkaroon ng corrosion.
No? Ganyan pala ang combination dapat. Doon sa nabasa ko, sinunod ko. Nagkaroon naman ng positive effect. Kaya naulitin natin. Resistorized cap to non-resistorized spark plug. Non-resistorized cap plus resistorized spark plug. Yan ang mga good combination. Ito'y based lamang sa aking experience ha. Inuulit ko lang po. Hindi ko po alam kung mayroon pang kayong may share na itatama yung aking mga nabanggit. Pero yan ay based nga sa aking karanasan. Sa ngayon, stable na po yung takbo ng aking RFA, yung under ng kanyang makina, hindi na siya ma-vibrate, hindi na siya na masisinok-sinok o namamatay. So, yun lamang pong ang may share ko ngayon. Maraming salamat po.